Kapag ginamitan natin ng clipper guard ang ibabaw o ninipisan natin tulad nito, number 3 yung ginamit ko. Tapos ipipade natin yung gilid. Matatawag pa ba natin siyang buzz cut? Yan po ang itinatanong sa atin ng ibang barbero. Kapag ganito po kataas yung guideline, mas mataas sa kilay or naka-high fade na ito, for me, pwede ko na itong tawagin na army cut or criminology haircut or pwede rin na white side wall kapag ganito na katataas. Kasi kadalasan naman na pinapagupit yung ganito katataas, minsan hindi manipis yung taas, naka side part o binabawasan lang ng konti. Dito sa version ng ginawa nating gupit, ginawa nating semi-curve yung ibabaw, ginawa nating number 3. Kaya nagtatanong yung ibang nating mga kabarberos kung buzz cut ba yung ganito kataas na gupit. Kasi yung buzz cut ay ginagamitan natin ng mga clipper guard sa ibabaw o sinisemi-curve mo natin tapos i-fade. Number 1 nga pala na clipper guard yung ginamit ko dito pagkatapos ng gumawa ng guideline. So, yun ang mga katanungan. Kapag ganito na po kataas, consider na po natin siya na high fade or army cut. Pwede rin na white side wall or criminology haircut. Kasi yung sukat ng kanyang gupit ay mataas na compare do sa buzz cut na kadalasan ang ginagawa natin. Low fade lang or mid fade. 0.5 sa guideline ang ginagamit ko ditong clipper guard. Ngayon, ang mga ganitong gupit, pinapagupit na ng mga kahit mga nagtatrabaho, yung mga nag-opisina kasi gusto nila malinis, maayos at matagal tumubo. Zero close naman yung ginamit ko sa pinakang gilid. Kaya yon, sana yung mga nagtatanong alam nila na kapag mataas, yan, pwede mo nang tawagin yan na high fade, number 3 at taas or number 4 or number 5 o kahit ano pang ipagawa ninyo kasi mataas na siya eh. Halos yung guideline na ginamit natin sa taas ng kilay pumapantay na dito sa may likod. White side wall na talaga, o kita nyo naman sa sobrang taas niya, maputi talaga yung pagkaka-fade natin sa paikot nito. Yun. Kapag hindi natin matanggal yung guidelines, gumamit tayo ng trimmer, gumamit tayo ng mga manipis na taling na pwedeng makatanggal nito kapag hindi maabot ng ating fade blade. So sana nalinawan kayo sa pagkakaiba ng gupit na ito, yung ganitong gupit saka yung mga buzz cut. Ayun. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba na kapag naka-buzz cut, hindi na pwedeng i-fade. Pwede po yan. Kailangan ay sundin natin ang gusto ng ating client. Ayun, nilagyan natin ang line up, nilinis. Ito lang yung mga pagkakaiba ngayon at saka noon. Noon, hindi na ahitan yung part ng noong. Ngayon, inaahitan na at nililinis na ito. Ayun, diba? Pwede natin siyang tawagin na army cut o criminology haircut. Kung mababa yung pagkaka-fade niyan at naka-low fade lang, mababa rin yung pagkaka-fade sa likod, yan, pwede natin tawagin na buzz cut. Pag ganito kataas, criminology haircut, army cut, white side wall. Yan ang pwede natin itawag sa kanyang gupit. Ito po ay opinion ko lamang at nire-respeto ko kung anuman ang katawagan ng ibang barbero.